Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang CJ. Walang eksaktong taon. Lungsod ng Tarlac. Sa bulubundukin ng Santa Ignacia, Tarlac, naninirahan ang mag-amang sina CJ at Mang Tupe. Madalas nasa tahanan lamang ang binata kasama ang ama na isang manggagamot. Lumaki si CJ na mulat sa tungkulin ng ama. Nais sana ng binata na maging kagaya ni Mang Tupe upang makatulong sa kapwa. Ngunit ayaw ni Mang Tupe na magaya ang anak sa buhay na meron siya. Sa tuwing may lumalapit kay Mang Tupe upang magpagamot, pinapaalis niya ang anak na kinalulungkot naman ng binata. Ngunit taliwas man ang ama sa nais, pasikreto pa rin nag-aral ng panggagamot si CJ. Mahirap man ang buhay, ngunit hindi naging hadlang ang kahirapan. Nagtapos sa pag-aaral ang binata, ngunit bigla na lang naiba ang pananaw ng binata. Mula nang makilala niya si Justine na mula sa Maynila. Halos lahat ng kabataan ay nais maging kaibigan si Justine. Ngunit isa lamang ang kinakausap niya. Walang iba kundi si CJ, na isang tahimik at tila walang pake sa pagdating ni Justine. Magandang araw. Ako nga pala si Justine. Ikaw, anong pangalan mo? Bagong lipat lang kasi ako dito eh. Tsaka wala pa akong gaano kakilala. Wika ni Justine. Napakunot naman ang noo ni CJ. Ano namang pakialam ko kung wala kang kakilala? Anong gagawin ko kung bagong lipat ka? Maraming iba na nais makipagkaibigan sa'yo. Bakit ka lumalapit sa isang weirdo na gaya ko? Tugon ni CJ. Tila naging arogante ito kay Justine. Bahagyang napayuko ang binata sa mga sinabi ni CJ. Hindi ito makapaniwala na magiging mapait ang sagot nito sa kanya. Palis na sana si CJ nang muling magsalita si Justine. Ano naman kung marami ang nais ako maging kaibigan? Tsaka pakialam ko kung weirdo ka. Bakit? Hindi ka namang kriminal eh. Nais ko lang na maging kaibigan mo. Wika ni Justine. Blanco itong tinitigan ni CJ. Manggagamot ang tatay ko. Maraming kakaibang bagay sa bahay namin. Madalas may kausap si tatay na hindi nakikita ng iba na para bang baliw. Pero naniniwala ako sa ama ko. Gusto mo pa din ba maging kaibigan ko? Diretsahang tugon ni CJ. Napanganga na lamang ng ilang sandali si Justine. Oo naman eh. Ikaw naman ang kaibigan ko eh. Masaya ako na makilala ang kagaya mo. Mahilig ako sa mga kakaibang bagay. Kaya siguradong pasok na pasok ako sa pamilya niyo. Nakangiting tugon ni Justine. Natuwa naman si CJ dahil nagkaroon ito ng kaibigan. At pareho pa ito ng interes. Dahil madalas, napagtatawanan lamang si CJ sa kanilang lugar. Dahil sa kakaibang kasuotan nito, may makapal na salamin at suot ang malalaking damit na minanapa sa ama. Ngunit kahit ganon, hindi kinahiya ni CJ ang pagkatao at lalo ng ama.
Ipinagmamalaki niya pa ito sa lahat na kinatuwa ni Mang Tupe. Kaya mula ng araw na yon, naging malapit sa isa't isa ang dalawa at naging magkaibigan. Masaya si CJ na makasama at maging kaibigan si Justine. Ngunit hindi nagustuhan ni Mang Tupe ang pagkakaibigan ng dalawa. Aba CJ, palagi ka na lamang nasa labas at gabi na kung umuwi. Hindi mo na ako nasasamahan sa pagdarasal. Mukha yatang mas mahalaga na sa'yo ang taga Maynila na yung kaysa sa mismong tatay mo. Wika ni Mang Tupe. Nagulat naman si CJ sa sinabi ng ama. Imbes na matuwa si Mang Tupe ay nagalit pa ito sa anak. Sa puntong yon, sa kauna-unahang beses ay nasagot ni CJ ang ama. Di ba, ayaw mo naman maging kagaya mo ko eh. Palagi mo akong pinapalis at sinasabihan na maging tulad ng ibang mga kaedad ko. Pero ngayon nagagalit ka. Alam mo tay, hindi na kita maintindihan eh. Wika ni CJ. Kagad namang pinagsisihan niya ang pagsagot sa ama. Ngunit hindi na niya mababawi pa ang mga sinabi. Galit na galit si Mang Tupe at nasampal pa nito ang anak. Yan ba ang natututunan mo sa kaibigan mong yon? Ang sumagot sa tatay mo. Hindi mo ako maunawaan dahil ayaw mo akong pakinggan. Ayaw ko na maging kagaya ko dahil ayoko nang mawala ang mga mahal mo sa buhay ng dahil sa tungkulin na hindi mo naman matatalikuran. Dahil sa dami ng taong umaasa sa'yo. Wika ni Mang Tupe. Nanlaki ang mga mata ni CJ. Hindi ito makapaniwalang nag-aalala lamang sa kanya ang ama. At dahil hindi niya matanggap na nasagot si Tatay Tupe, tumakbo si CJ paalis ng tahanan. Nagpunta ito sa bahay ng kaibigan upang sabihin ang mga nangyari. Pagkarating pa lamang sa tahanan nila Justine, kaagad naman itong pinapasok si CJ. Gabi na CJ ah. Baka hanapin ka ni Mang Tupe. Ano ang nangyari, bakit umiiyak ka? Tsaka bakit nagpunta ka ng ganitong oras? Delikado na eh. Wika ni Justine. Napayuko na lamang si CJ. Justine, nagtalo kasi kami ni tatay. Nagagalit siya dahil ginagabi na ako sa pag-uwi. Dumaan pa kasi ako kila Jonathan para ibigay mga kakailanganin ko sa trabaho eh. Dapat sasabihin ko kay tatay ang magandang balita. Pero ikaw ang pinagbuntungan niya eh. Nagalit siya sa akin at nasagot ko siya. Tapos, kaya pala ayaw niyang maging kagaya niya ako. Nag-aalala lang pala siya sa akin. Tugon ni CJ. Kaagad naman itong niyakap ng kaibigan. Hayaan mo lang si Mang Tupe. Ipaliwanag mo na lang sa kanya ang maayos ang tunay na nangyari at humingi ka ng tawad sa kanya. Panigurado naman eh, mapapatawad ka ng tatay mo kaya tumigil ka na sa pag-iyak. Sakto ang pagdating mo. Kakain kami at sumabay ka na lang sa amin. Muling wika ni Justine. Wag na pare. Uuwi na ako at baka hinahanap na ako ni tatay. Salamat ah. Napakabuti mo talagang kaibigan at maaasahan. Sige na. Alis na ako ah. Tugon ni CJ. Sinubukan pa itong pigilan ng kaibigan dahil hating gabi na. Ngunit hindi na nagpaawat si CJ. Kinabukasan, nagulat na lamang ang pamilya ni Justine nang pumunta si Mang Tupe sa tahanan. Kagabi pa po umalis si CJ dito sa bahay eh. Binigilan ko pa nga po siya dahil hating gabi na.
Pero ayaw pong magpaawat. Akala ko nga po nakauwi na siya eh. Hihingi po siya ng tawad sa iyo at ipapaliwanag kung saan ba talaga siya galing kagabi kung bakit siya inabot ng ganung oras. Paliwanag ni Justine. Nagtaka naman si Mang Tupe dahil hindi nakauwi sa kanilang tahanan ng anak. Kagabi pa hindi umuuwi si CJ sa bahay. At alam kong dito naman siya pupunta sa inyo. Pero kung umalis kagad siya kagabi, nasaan na kaya ang anak ko? Tanong ni Mang Tupe. Ngunit maging si Justine ay nagtataka kung nasaan na nga ba ang kaibigan. Kung kagabi pa hindi umuwi si CJ, ibig sabihin may nangyari sa kanya na hindi maganda. Wala naman siyang ibang pupuntahan ng hindi sinasabi sa akin eh. Ipaalam na po natin to sa barangay na nawawala si CJ para matulungan nila tayo na mahanap siya. Tugon ni Justine. Wala pang 24 oras na nawawala ang anak ko. Kaya hindi pa tayo maaaring humingi ng tulong. Siguro, tayo na muna ang maganap sa kanya at sana naman, hindi mapahamak ang anak ko. Nauuso pa naman ang mga nawawalang tao. Wika ni Mang Tupe. Natahimik naman si Justine. Kung alam ko lang na mangyayari ang bagay na ito, hindi ko na sana hinayaan pang umalis si CJ. Hindi na sana siya nawawala ngayon. Tugon ni Justine. Sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ng kaibigan. Doon nakita ni Mang Tupe kung gaano kabuti ang kalooban ni Justine. Kaya nakonsensya ito sa panghusga sa binata. Pasensya ka na pala, Justin. Dahil hinusgahan ko kagad ang pagkatao mo at hindi ako naniwala sa mga sinasabi ni CJ. Ngayong nawawala ang anak ko, ikaw lang pala ang maaasahan ko na makakatulong sa akin upang mahanap siya. Gusto mo bang sumama muna sa bahay? Wika ni Mang Tupe. Kagad namang sumang-ayon si Justine. Nang makarating sa tahanan nila Mang Tupe, kagad na gumawa ng maiinom at makakain ng binata si Mang Tupe. Mang Tupe, nabanggit po sa akin ni Justine na isa kang albularyo o manggagamot. Gamitin mo po kaya ang kakayahan mo upang malaman natin kung nasaan siya ngayon. Suhestyon ni Justine. Napangiti naman si Mang Tupe. Yan nga ang gagawin ko, bata. Hindi naman pwede na sa lahat ng oras iaasa ko na lamang sa batas. Mas mabuti siguro na ako na lamang ang gumawa ng paraan at isa pa. Huwag ka na sanang madamay pa sa mga nangyayari. Salamat sa pag-aalala mo sa anak ko. Pero obligasyon ko na hanapin si CJ at hindi na ikaw. Tugon ni Mang Tupe. Kaagad namang natahimik si Justine. Pero gusto ko pong sumama sa inyo sa paghanap kay CJ. Kaibigan ko po siya at hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanyang masama. Isa pa po, galing sa bahay namin si CJ bago siya nawala eh. Kaya hindi ako matatahimik kung mananatili lang ako sa bahay. Wika ni Justine. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, natahimik ang mga ito at wala nang nagawa pa si Mang Tupe dahil nagpumilit ang binata. Nang mga oras na yon, naging palaisipan kay Justine ang nangyari sa kaibigan. At iniisip kung ano ba talaga ang nangyari. Samantalang si CJ naman, nagising na lamang sa isang hindi pamilyar na lugar. Tumayo ito at nakita ang isang babae na nasa edad 40.
Nakangiti ito ng malaki habang nakatitig sa kanya. Teka, ano po bang ginagawa ko dito? Bakit mo ko kinuha? Anong gagawin mo sa akin? Pakiusap lang oh. Pakawalan mo na ako. Wika ni CJ. Magpapakilala na muna ako sa iyo. Ako nga pala si Helen, ang dalagang pinaasa at pinaluha ni Tupe. Minahal ko siya higit pa sa aking sarili. Pero mas pinili niya ang ina mo at nagtago sa baryong ito. Pero sa paghahanap ko, sa wakas ay natagpuan ko din kayo at makapaghihiganti na ako sa inyo. Ikaw ang kabayaran sa kasalanan ng tatay mo sa akin. Wika ni Helen. Nagulat naman si CJ sa mga sinabi ng babae. Hindi ito makapaniwala na may nakaraan ng ama na hindi niya alam. Hindi ko naman alam ang sinasabi mo eh. Pakiusap naman oh. Lubayan mo na kami. Kalimutan mo na lang nakaraan nyo at magpatawad ka. Wika ni CJ. Ngunit humagalpak lamang ng tawa si Helen. Kalimutan. Magpatawad. Hindi uso sa akin ang mga salitang yon. Masyadong masakit ang ginawa sa akin ng tatay mo. Nangako siya sa akin na mamahalin niya ako maging sino man ako, pero nang malaman niya na aswang ako, bigla na lamang siyang naglaho na para bang bula. At ang masaklap, nalaman ko na lang na meron na siyang kinakasama. Wika ni Helen. Galit na galit ito at sinugatan ang mukha ni CJ. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpalit ng anyo ang babae at takot na takot si CJ dahil sa itsura nito. Mapula ang mga mata. Mahaba ang kuko at mabalahibo ang katawan. Maging ang boses nito ay nagbago na tila boses ng isang demonyo. Pakiusap naman. Tama na. Isa pa, sigurado ako na may dahilan si tatay kung bakit kanya iniwan eh. Hindi masamang tao ang tatay ko. At isa pa, paano magsasama ang isang manggagamot at isang aswang? Ikaw lang ang mapapahamak. Tsaka mahihirapan ka lang din. Wika ni CJ. Nanlaki ang mga mata ni Helen. Albularyo. Kailan pa naging albularyo si Tope? Isang ordinaryong binata na isang magsasaka ang ama mo. At kahit kailan hindi siya naging albularyo. Huwag mo nga akong lolokohin. Tugon ni Helen. Gamit ang matulis na kuko. Hiniwa nito ang kanang braso ng binata. Napasigaw pa sa sakit si CJ. Nagsasabi ako ng totoo. Hintayin mo at alam ko ililigtas ako ni tatay. Minana ng ama ko ang panggagamot sa kanyang lolo na mula sa probinsyang ito. Wika ni CJ. Naluluha na ito at natatakot para sa sariling buhay. Hindi ko alam ang bagay na yan. Pero wala akong pakialam. Itutuloy ko pa rin ang aking plano. Walang makakapigil sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na aking naramdaman. Wika ni Helen. Sinakal nito ang binata kasabay ng malakas na hangin biglang bumukas ang pintuan ng tahanan. Bitawan mo ang anak ko. Ako ang may kasalanan sa iyo kaya wag mo siyang idamay pa. Tayo ang magharap, Helen. Wika ni Mang Tupe.
Napalayo si Helen nang makita niya ang medalyon na suot ng matanda. Kasama pa ni Mang Tupe ang binatang si Justine, na may daladalang pangontra at kung ano-ano pa. Layuan mo ang kaibigan ko. Anong ginawa mo sa kanya? Wala ka bang puso? Ang tanda-tanda mo na eh. Wika ni Justine. Hinagisa nito ng asin si Helen, kaya napayuko ang aswang. Mabilis namang kumilos si Mang Tupe upang harapin si Helen, habang si Justine naman ay tinatanggal ang tali ng kaibigan. Paano niyo nalamang nandito ako? Akala ko wala nang tutulong sa akin eh. Ito na yung katapusan ko. Tanong ni CJ. Kaagad naman siyang niyakap ng kaibigan. Pwede bang pabayaan ka namin? Siyempre hindi no. Yari sa akin ng babaeng yan. Tsaka napakapangit niya. Anong uri ba ng nilalang yan? Tugon ni Justine. Narinig ni Helen ang mga sinabi ng binata kaya galit na galit ito. Kayong mga tao ang nag-uudyok sa mga katulad namin na gumawa ng kasamaan. Wala kayong ibang ginawa kundi ibintang sa amin ang lahat. Laitin kami at husgahan. Hindi nyo alam kung gaano kagusto naming mamuhay ng simple. Pero nang dahil sa inyo, naglaho ang mga pangarap namin. Kagaya ng ginawa sa akin ni Tupe. Wika ni Helen. Tinulak nito ng buong lakas si Mang Tupe kaya tumilapon ito sa pader. Tatay! Walang yakang aswang ka. Wala kang puso. Kaya kayo hindi pinipili at hindi minamahal eh. Dahil demonyo ang mga kagaya nyo. Wika ni CJ, na mas lalong nagpagalit kay Helen. Anong sabi mo? Ako, demonyo. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang demonyong tinutukoy mo. Ipaparanas ko sa iyo ang kayang gawin ng demonyong kagaya ko. Wika ni Helen habang nanlalaki ang mga mata. Inangat nito si CJ gamit ang isang kamay. Unti-unting bumabao ng kuko ni Helen sa leeg ng binata at nagkasugat. Kitang-kita ni Justine kung paano inangat ng aswang ang kaibigan. Sandali pa itong natulala at nang makita niya na nahihirapan na ang kaibigan. Doon lamang bumalik sa wisyo si Justine. Dali-dali niyang kinuha ang buntot pagi sa bag na dala. Walang pag-aalinlangang hinampas si Helen kaya nabitawan nito ang kaibigan. Nagising naman si Mang Tupe matapos sa sandaling nawalan ng malay nang tumama ang ulo sa pader. Tumakas ka na, Justine. Hayaan mo na kami dito ni tatay. Kami na ang bahala. Maraming salamat sa tulong mo pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati ikaw mapapahamak ng dahil sa akin. Wika ni CJ. Ngunit mariin na umiling ang binata. Hindi ko kayo iiwan dito. Kaibigan kita eh. At ang magkaibigan ay palagi nagtutulungan. May tiwala ako sa iyo maging kay Mang Tupe. Alam ko na malalampasan natin to basta magtutulungan tayo. May mga dala akong gamit panlaban sa aswang. Wala akong alam sa pakikipaglabang kaya lahat ng nakita ko sa bahay nyo, dinala ko dahil abala si Mang Tupe na alamin kung paano kayo liligtas eh. Tsaka ko na ipapaliwanag kung paano kami nakapunta dito. Tugon ni Justine. Ibinigay nito ang bag na dala sa kaibigan. Napangiti si CJ nang makita ang sundang nabaliktaran ang talim. Na noon pa man pinag-aralan na niya kung paano gamitin ang tama sa kalaban.
Mabilis na tumayo ang magkaibigan at sabay na sumugod kay Helen. Ngunit hindi nila matamaan ang aswang dahil sa bilis nitong kumilos nang hindi nila namamalayan. Hindi makapaniwala sila CJ dahil napakalakas ng kanilang kalaban. Kahit nag-iisa lamang ito. Hanggang sa kumilos na si Helen. Sa isang iglap nagliparan ang lahat ng gamit sa loob ng tahanan. Nasira ang mga salamin na bintana at nagbukas-sara ang mga pintuan. Mabilis na lumapit si Mang Tupe sa magkaibigan. Anak, tumakas na kayo hanggat maaga pa. Huwag niyong hayaan na mapahama kayo. Umuwi kayo ng bahay. Mas ligtas kayo doon. Ako na ang bahala dito. Wika ni Mang Tupe. Di ka namin maaaring iwanan dito, tay. May kaalaman ako sa mga ritual at kahinaan ng mga aswang o ibang elemento. Matutulungan po kita. Tugon ni CJ. Oo nga, Mang Tupe. Hindi ka namin maaaring iwanan dito ng basta-basta na lang. At isa pa napakalakas ng bruha na yan. Panigurado hindi mo yung kakayanin na mag-isa. Dagdag ni Justine. Natahimik na lamang ang mga ito nang magsalita si Helen. Tumigil na kayo. Nakakarindi ang mga boses niyo. Kahit mag-usap-usap pa kayo dyan, hindi ko din naman hahayaan na makaalis kayo ng buhay dito sa aking tahanan. Mamamatay muna ako bago kayo makatakas. Sabat ni Helen. At gamit ang kapangyarihan ay pinaghiwa-hiwalay niya ang tatlo. Napapikit ang mga ito sa lakas ng hangin at halos hindi na nila makita ang isa't isa. Dahil sa dami ng mga bagay na lumilipad sa paligid na kagagawa ni Helen. Mabilis na tumayo si Mang Tupe. Sinubukang hanapin ang anak ngunit hindi niya makita ang magkaibigan. Ang tanging nakita lamang ni Mang Tupe ay si Helen. Papalapit sa isang sulok at hindi ito nakatingin sa paligid. Kaya nakaisip ng ideya si Mang Tupe. Kaagad dinampot ng matanda ang buntot pagi at sinakal si Helen. Nahinto ang ginagawa ng aswang at nanlaki ang mga mata. Tumakas na kayo habang may oras pa. Iwanan niyo na ako dahil ako naman ang nais niya. Wika ni Mang Tupe. Ngunit mabilis na nakatakas si Helen at nilapitan nito si CJ. Sinakal at hawak ng babae ang sundang. Nais mo bang gilitan ko ng leeg ang anak mo? Mukhang masarap makakita ng dugong umaagos at sumisirit. Kayo ba? Gusto niyo din? Nakakaliw kasi yun. Tugon ni Helen. Idinapat nito ang patalim na sundang sa leeg ng binata. Kaagad nagpanik at nag-alala si Mang Tupe. Para sa kaligtasan ng anak kaya mabilis na lumuhod ito sa harapan ni Helen. Tama na. Pakiusap. Huwag ang anak ko. Hindi biro ang ginagawa mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wika ni Mang Tupe. Paliwanag. Sige, magpaliwanag ka. Dahil yon ang inihintay ko sa matagal na panahon. Palagi na lamang akong nalulumbay. Naghihintay sa ating tagpuan ngunit hindi ka nagpakita. Tugon ni Helen. Pinatay ng pamilya mo ang mga magulang ko. Tinakot nila ako na maging ako. Papatayin nila kapag hindi ako nakinig sa kanila. Kung hindi kita lalayuan, lahat ng mahal ko sa buhay ay uubusin nila. Kaya sa takot ko, umuwi ako sa bahay ng lolo ko para mag-aral ng panggagamot.
at matulungan ang mga tao na bibiktima ng mga masasamang elemento. Hanggang sa nakilala ko ang ina ni CJ. Pero pinaslang din siya ng mga kauri mo. Kaya kinalimutan kita dahil nilamon ako ng galit. Pakiusap, Helen. Bitawan mo ang anak ko. Diba mahal mo ko? Magpakalayo-layo na lang tayo at magsama kaya bitawan mo na ang anak ko. Paliwanag ni Mang Tope. Unti-unti itong lumapit kay Helen. Hanggang sa pinakawalan na ni Helen si CJ. Niyakap ni Mang Tope ang anak ng pakawalan ito ni Helen. Ngayon, sumama ka na sa akin. Ituloy na natin ang pag-iibigan nating naudot ng dahil sa panahon. Wika ni Helen. Tatay, pakiusap. Huwag ka pong sumama sa kanya. Paano na lang po ako? Iiwanan mo na lang po ba ako nag-iisa? Tanong ni CJ. Kung ito lang ang paraan upang matigil na ang kaguluhan na ito, hindi na ako nagdadalawang isip pa. Tugon ni Mang Tope. Sumenyas ito kay Justine. Iniabot ng palihim ng binata ang balisong kay Mang Tope. Matapos na magpaalam sa anak ay lumapit si Mang Tope kay Helen. Binitawan ng babae ang sundang na hawak. Iyon na ang hudyat. Mabilis na tinarak ni Mang Tope ang balisong sa leeg ng babae at sumirit ang dugo. Mabilis na kumilos ang magkaibigan at dinampot nila ang buntot pagi at tinali kay Helen. Hindi makapaniwala ang babae na sa ikalawang pagkakataon. Muli siyang trinaydor ng minamahal. Bakit, Tope? Wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka. Pero sa mahabang panahon, puro kasawian lang ang mga isinukli mo sa akin. Wika ni Helen habang patuloy sa pagyak. Binahal naman kita, Helen. Pero ang magulang mo ay pinaslang ang mga mahal ko sa buhay. Lalo na ang nag-iisang babae na nagbigay muli sa akin ng pag-asa na maniwala sa tunay na pag-ibig. Kaya ang dapat sa mga kagaya nyo, mamatay lahat. Tugon ni Mang Tope. Puputulan na ito ng ulo ni Mang Tope ngunit pinigilan siya ng magkaibigan. Wala na po siyang buhay, Mang Tope. Kaya hayaan na lang natin. Ang mahalaga, ligtas na tayo ngayon. Nakakaawa naman si Bruha. Biktima lamang din siya ng pagkakataon kaya dapat napabayaan na natin siya. Wika ni Justine. Ngunit ang inaakala nilang wala ng buhay na si Helen. Humihinga pa pala ito. At may binabalak na masama sa tatlo. Hindi napansin ni Mang Tope ang pagbangon ni Helen. Dinampot pa nito ang sundang. Kayo ang mamamatay at hindi ako. Hindi ako papayag na ako lang ang nagdudusa. Sigaw ni Helen. Akmang sasaksakin nito si CJ niyakap ni Justine ang kaibigan. Kaya ito ang nasaksak sa tagiliran. Nagulantang ang mga ito at hindi na nakapag-isip pa si Mang Tope. Binunot niya ang sundang na nakasaksak kay Justine. Mabilis na pinugot nito ang ulo ng babae at nalaglag sa lupa. Agad hinubad ni CJ ang damit at nilagay sa sugat ng kaibigan. Huwag kang umiyak, CJ. Wala kang kasalanan. Isa pa malayo naman to sa puso at hindi ako mamamatay. Wika ni Justine. Ngunit sumuka na ito ng dugo. Huwag ka nang magsalita pa, Justine. Dadalhin ka namin sa pagamutan at lalaban ka.
Paliwanag ba? Magagalit ako sa iyo kapag pinikit mo ang mga mata mo. Wika ni Mang Tupe at kagad nilang binuhat ang binata. Mabilis na umalis sa lugar sila Mang Tupe at walang sinayang na oras. Nang makarating sa bayan ay sumikat na ang araw. Nang makita ng mga tao ang kalagayan ng magkaibigan, mabilis nilang tinulungan ang mga ito at dinala sa pagamutan. Biglang nawalan ng malay si CJ. Ipinasok na ang mga ito sa emergency room. Naiwan sa labas si Mang Tupe at nagdasal. Dumating na din ang mga magulang ni Justine. Ilang sandali lang ang lumipas ay naging maayos na ang kalagayan ng magkaibigan. At matapos ang 1 linggo ay nakalabas na ang mga ito at marami ang nagtatanong sa tunay na pangyayari sa kanila. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng magkaibigan. Ayaw na nila CJ pang maungkat ang nakaraan. Lalo pat tapos na ang lahat. Kahit sa mga magulang ni Justine, hindi na nila pinaalam ang tunay na naganap at gumawa na lamang ng kwento ang mga ito. Hanggang sa kasalukuyang taon, may kanya-kanya ng pamilya si Justine at CJ. Samantalang si Mang Tupi naman, kapiling na ito ng Diyos. Ngunit matagal na panahon man ang nakalipas, hinding-hindi pa rin malilimutan ng kaibigan. Nang minsang kunin si CJ at mapatay nila ang aswang na labis na nagmamahal sa albularyo. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Felipe. Taong 1987. Dolores Samar. Naging laganap ang usapin patungkol sa lamang lupa na madalas nagpapakita sa mismong lupain nila Felipe. Sa likod ito ng kanilang kubeta, kung saan makikita mula sa kalsada. Para sa buong detalye, ganito ang itsura ng lugar. Ang tahanan nila Felipe ay masasabi na isang bahay mula pa sa panahon ng digmaan. Ang pagkakadisenyo nito ay yung tipong nakakahindik tignan. Gawa sa kahoy, 2 palapag na may beranda sa itaas. Ang bintanang kwadra-kwadrado, may kung anong mga nakaukit na mga bulaklak. Habang yung kubeta naman, may ilang dipa ang layo nito sa likod ng tahanan. At ang mas nakakapangilabot, napapalibutan ang buong paligid ng nagsisilakihang puno ng kaimito, mahogany, at ginagapangan na ng mga baging. Kasama ni Felipe sa tahanan ang lolang itago na lang natin sa pangalang Narcisa. Matagal nang namatay ang nanay ni Felipe, habang ang tatay naman nakapag-asawa na ng iba. Bukod sa mga sabi-sabi, alam din ni Lola ni Felipe ang pagpapakita ng lamang lupa. Hindi lamang ito sa likod ng kanilang kubeta, kung hindi gumagala pa ito sa paligid ng tahanan. Hindi naman naniniwala ang binata. Wala naman siyang napapansing kakaiba mula pagkabata hanggang sa nag-edad ng 19 na gulang. Kung minsan, napagkakamalan pa ang maglola na weirdo. Paano ba naman? Minsan lang lumabas ng tahanan si Felipe. At kung gagala man ito,
Napakatahimik at hindi halos nakikihalubilo sa mga sing-edad niya lalo na sa mga kaklase. Ramdam na ramdam ng binata ang pagkailang sa kanya ng mga kapitbahay. Subalit hindi niya naman ito pinagtuunan ng pansin. Isang araw, may nagpuntang bill collector at meter reader ng nakonsumong kuryente sa tahanan. Nag-aalinlangan itong lumapit sa kondador. Naroon ito nakadikit sa isang poste sa gilid ng kubeta. Mawalang galang na boy. Pwede mo ba akong samahan sa kondador nyo? Bungad ng tao kay Felipe, na siya noong nakadungaw sa beranda sa itaas ng tahanan. Tumango naman ang binata at kagad itong bumaba ng bahay. Boy, ililipat ko lang tong kondador nyo. Hindi ko kinakaya sa lugar na ito boy. Nakakatakot ang gilid ng kubeta nyo. May kung ano ako nakikita tapos bigla na lang naglalaho. Wika ng lalaki. Napakunot naman ang mukha ni Felipe. Nagpapakita din pala sa taong ito ang lamang lupa na sabi-sabi. Bagpaganon pa man, hindi na nagsalita pa ang binata. Tinulungan na lamang niya ang lalaki sa gagawin nito. Pagsapit ng hapon, sadyang binabagabag na ang isipan ni Felipe. Yung bagay na hindi niya pinaniniwalaan, tila gusto niya na itong makita. Ito na rin ay para patunayan kung totoo ba o hindi. Nang mga sandaling ito, nagdala ng bangko ang binata at nilagay sa gilid ng kubeta. Ito ay para doon maupo at obserbahan niya ang paligid hanggang sa gumabi. Subalit wala naman. Inabot na lang siya ng 9:00 ng gabi. Wala talagang nagpakita sa kanya. Pero hindi pa nakontento si Felipe. Kaya araw-araw niya itong inobserbahan. Pero wala talaga. Napaisip na lamang si Felipe na dahil lang ito sa postura ng lugar. Kaya kung ano-ano na ang iniisip ng mga tao. Hanggang sa isang araw, umaga ng mga sandaling yon at kasalukuyang naghahanda ang binata sa pag-alis. May pupuntahan itong lupaing naiwan ng kanyang mga magulang. Naligo sa kubeta si Felipe. Nang makarinig ito ng mahinang paghangos. Napatigil naman ang binata sa pagbuhos ng tubig. Nilapag niya ang tabo at pinakinggang maigi kung hindi ba siya nagkakamali. Subalit naririnig pa rin niya ito at palakas ng palakas. Iyon bang malakas na tila hilik ng isang malaking baboy? Iyon ang naririnig ni Felipe at mula ito sa likod ng kubeta. Marahan siyang tumungtong sa bowl at sinilip ang likuran. Maniwala man kayo o sa hindi, kamuntikang malaglag si Felipe nang makakita ng napakapangit na muka. Kulay abo ang katawan, maraming balahibo at yung mga mata. Nanlilisik habang nakatitig sa kanya. Nagkanda dulas-dulas ang binata sa pagkukumahog nito sa pagtakbo. Walang saplot at papasok ito sa loob ng tahanan. Apo, anong nangyayari sa iyo at parang nababaliw ka? Mahiya ka naman. Malaki ka na at baka may makakita sa iyo. Sus por Diyos por Santo. Magbihis kang bata ka. Banat ng lola na nooy nagwawali sa likod ng tahanan. May nakita ako dyan, lola. Nakakatakot yung mukha eh. Basta
Ang pangit po eh. Tugon ni Felipe sa likod ng pintuan ng kusina. Ay, kaya naman pala. Ayan, maniniwala ka na ngayon. Hayaan mo lang yan at hindi naman nananakit. Hanggang sa pananakot lang ang nilalang na yan. Pinangalan ko ngang Nicanor. Ayan kasi ang nababanggit ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Wika ng lola. Hindi naman nagsalita pa ang binata. Pumunta na lamang ito sa itaas ng tahanan. Sumilip sa bintana at tinanaw ang likod ng kubeta. Hindi na natuloy pa ang gagawing pagpunta ni Felipe sa lupain ng mga magulang. Sa halip, nagmukmuk na lamang ito sa silid at panaysilip doon sa bintana. Kinagabihan, hindi makatulog ng maayos si Felipe. Binabagabag ang isipan at hindi maalis ang itsura ng nakita. Hanggang sa sumapit na lamang ang madaling araw. Malamig na ang lugar at nakatulukbong si Felipe ng kumot. Hanggang sa muli itong nakarinig ng paghangos. Pamilyar ito sa kanya. Kaya binalot ang binata na matinding kilabot. Tinakpan pa niya ng unan ang tenga. Pero hindi pa rin nawawala ang paghangos. Para na itong baliw sa mga sandaling yon. Pawis ang muka at dilat na dilat ang mga mata. Ilang sandali pa. Bigla na lamang nawala yung paghangos. Pero nakarinig siya ng boses. Garalgal ito at sobrang nakakatakot pakinggan. Nakakatuwa ka naman. Naaalala ko yung mga huling habili ng lolo mo bago siya namatay. Huwag daw akong magpapakita sa iyo at baka ikatakot mo lang. Kaibigan ko ang lolo mo, Felipe. Ako ang gabay niya at kung saan siya magpunta. Naroon rin ako. Ngayon, di ba gusto mo kong makita? Huwag kang matakot. Hindi naman ako nananakit maliban na lang sa iba. Basta may banta sa buhay mo, papatayin ko kaagad. Ikaw ang susunod sa mga yapak ng lolo mo, Felipe. Wika ng boses na narinig ni Felipe. Medyo nakaramdam ng gaan ng pakiramdam ang binata. Inalis niya ang kumot at nakita sa harapan ang nilalang. Maamo na ang mukha nito at bahagya pang nakangiti. Magpaganon pa man, nakakatakot pa rin ang postura. Oh, anong ibig mong sabihin? Nicanor, di ba? Yun ang pangalan mo? Ikaw pala ang nakikita ng ibang tao sa lugar. Kaya pala natatakot sila sa bahay na to eh. Wika ni Felipe. Sabi ko naman, kapag may banta, hindi ako nag-aatubiling takutin sila o kaya patayin. Ang mga taong nakakakita sa akin, tinangka noong magnakaw sa bahay nyo. Ang iba naman, ito yung mga taong naging dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Malalaman mo ang lahat, Felipe. Malalaman mo ang lahat. Muling wika ng elemento at unti-unti itong naglaho. Hindi maintindihan ng binata ang mga narinig sa lamang lupa. Mas lalong naguluhan ang isipan. At napakaraming katanungang ang kailangan ng sagot. Kinabukasan, nagtanong si Felipe sa lola Narcisa patungkol sa kanyang lolo Ismael. Ay,
Mabuti naman at naitanong mo yan. Para na rin ikipanatag ng isipan mo. Alam mo Apo, ganito kasi yan. Ayaw na ayaw ng lolo mo ang pag-usapan ng patungkol sa kanya noon. Misteryoso ang lolo mo Apo. Maraming kaalaman sa mga bagay-bagay. Madalas, wala nga ito sa tahanan at kung minsan, uuwi na lang ng napakaraming sugat sa katawan. Basta ang alam ko, ang lolo mo ay isang berdugo. Lalo't laganap noon ng mga aswang sa panahon ng digmaan. Ginagamit ng mga Hapon ito upang malaman ang mga kuta ng rebelde. May pangalan pa nga siya ng mga aswang at pinapatay niya ito. Ang sabi niya sa akin, kapag nasa hustong edad ka na, ipaalam ko na sa iyo ang lahat. Sa palagay ko Apo, ito na ang tamang panahon. Nagkausap na ba kayo ni Nicanor? Ikaw talagang bata ka. Ngayon alam mo na no. Gabay mo mula pagkabata ang nilalang na yon. Paliwanag ng lola na siyang labis na kinagulat ni Felipe. May kakaibang nakaraan pala ang kanilang pamilya at matagal na itong itinatago sa kanya. Halos hindi makapaniwala ang binata. Nakatingin lamang ito sa isang banda at kita sa muka ang malalim na iniisip. Mula noon, naging madalas na ang pagpapakita ng lamang lupa. Nalaman din niya ang lahat ng mga pinatay na aswang ng kanyang lolo. Ito ay sa tulong na rin ng nilalang. Kung minsan pa may tunutugis silang mga mangkukulam, doon lang din nalaman ng binata na ang pumatay sa ina ay isang aswang. Habang ang mga kalahi nito palaging nakamasid kay Felipe. Pinatay ng lolo ang salarin kaya gumanti ito. Hanggang sa may binigay sa kanya si Lola Narcisa na mga kagamitan mula sa lolo. Isa dito ang bao na kulay itim. Maliit lamang pero walang mata. May mga kataga itong nakaukit sa likuran. Ito ang lakas ng kalikasan na pinaghalong orasyon mula sa tubig, apoy, lupa at hangin. May kalawit din o kung tawagin sa Bisaya na sanggot. Kulay itim ang talim nito at mula pa sa ika-17 siglo. May hawakan na tanso at may mga nakaukit din na mga kataga. At may iba pa. Iba't ibang hugis ng bagay. Ayon sa lola, ang mga ito ay pangil ng kidlat, ngipin at sungay ng kalabaw. Nalihitimong may mga malakas na katangian. Ang pinakahuli na inabot kay Felipe ay ang libretang may takip na kulay itim. Manipis lamang ito. Ang postura ay sobrang luma at yung mga pahina makakapal na tila papel sa sinaunang panahon. May mga nakalakip din ditong mga iba't ibang klase ng Latin. Lahat ay banal at malalakas ang bisa. Habang ang huling pahina nito, doon isinulat ng lolo kung paano gagamitin ang mga sandata. Pati na rin ang iba't ibang bisa nito. Namangha ang binata sa mga sandaling yon. Bukod pala sa may gabay ang lolo noon, may mga kagamitan pa ito na ngayon lamang niya nakita sa tanang buhay. Nagbukas na kay Felipe ang paniniwala sa mga kakaibang bagay. Nagkaroon na ito ng malakas na kurisidad na matutunan ang lahat ng iyon. Malaki ang pinagbago ng binata. Yung tipong napakatahimik. Naging mapagmasid na ito at laging umaalis ng tahanan. Kasama niya palagi si Nicanor.
Ito ang lamang lupa na naging gabay. Hindi ito nagpapakita pero ramdam ng binata na sumusunod ito sa kanya. Dala pa ni Felipe ang lahat ng gamit ng lolo. Minsan kapag napapadaan siya sa isang lugar, nararamdaman niya ang pagwawala ng suot na bao. Umiinit ito at nakakarinig siya ng pagpitik. Lalo na noong nagpunta siya sa isang baryo. Malapit ito sa lupain ng mga magulang. May banda sa paligid. May nakaramdam sa'yo, Felipe. Iwas-iwas ka lang. Hindi natin alam na magkakaroon ito ng interes sa buhay mo. Kagaya mo rin ng taong yon. Kagaya mong may kagamitan. Babala ni Nicanor. Napahinto naman ang binata sa paglalakad. Nilibot ang tingin sa buong lugar. Maraming kabahayan. Hindi niya masigurado kung saan nanggagaling ang presensya. Hanggang sa may nakita ito na isang matandang lalaki. Papalabas ito ng bakuran at nakatitig sa kanya ng masama. Nakahubad ng pang-itaas. Maraming burda ang katawan at may katangkaran. Subalit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Nagpatuloy lamang ang binata sa paglalakad. Hanggang sa sumitsit ang matanda. Paglingon niya dito, nakaduro na ang daliri nito sa kanya. Napakunot ang mukha ni Felipe. Lumapit siya dito at nagtanong. Manong, ano po bang problema niyo? Wika ni Felipe. Ngunit hindi sumagot ang matanda. At sa halip, binalik lang nito ang tanong. Aba bata, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Napadaan lang po. May pupuntahan lang doon sa kabila. Paliwanag ng binata. Hindi kumibo ang matanda. Papalapit ito ng papalapit kay Felipe. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ganun ba? Siguraduhin mo lang. Wika ng matanda sabay talikod at naglakad na pabalik ng tahanan. Tila wala lang naman ito kay Felipe. Alam na niya kung bakit nagwawala ang bao. Ang dahilan ay ang matandang ito. Makalipas ang ilang araw, may dumating na 2 tao sa tahanan nila Felipe. Isang lalaki na nasa edad 50, habang yung babae naman, sing-edad lamang ni Felipe. Hindi niya kilala pero tila sanay ito sa kanilang tahanan. Nakikipag-usap pa ito sa lola na tila matagal nang kakilala. Nang mga sandaling yon, nasa kusina si Felipe. Pasilip-silip lamang sa sala kung saan naroon ang 2 bisita. Bawalang galang, Narcisa. Maiba nga tayo. Naramdaman ko po ang pagbabalik ng presensya ng mga kagamitan ni Manong Ismael. Na paano nga ba? Naibigay na ba sa bata ang lahat? Tanong ng lalaki na siyang pinagtaka ni Felipe. Tila alam nito ang nagiging takbo ng mga pangyayari. Nakita naman niya ang lola na tumango at tinuro siya sa kusina. Hanggang sa lumapit sa kanya ang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Mario. Habang ang kasama naman ito ay ang kanyang anak na si Paloma. Abay, malaki ka na pala. Dati, naglalaro pa kayo ng anak ko dyan sa likod. Ang dumi-dumi nyo at pareha sipunin. Wika ni Mario. Dagdag pa nito,
na ang sadya niya sa tahanan ay upang makita ang binata at masuri ang kalagayan. Kaibigan pala ng lolo. Kasama dati sa iba't ibang lugar noong kabataan pa. Ito ang naging alalay ni Lolo Ismael at natuto rin sa mga kaalaman. Ganun po ba? Nagulat po ako kasi akala ko kung sino. May ugnayan po pala kayo ng lolo ko. Wika ng binata. Sinabi naman ni Mario na kung gusto niya ng makakausap ay puntahan lamang siya sa tahanan. Tumango naman si Felipe at ilang sandali pa. Umuwi na ang mag-ama. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ng binata ang mga sinabi ni Mario dahil may nakakausap naman siyang alaga. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas. Bumalik si Mario sa tahanan nila at nanghihingi ito ng tulong kay Felipe. May gubagambalang aswang sa kanila. Tinutugis niya naman kaso hindi niya mahuli-huli. At ang pakay ng mga ito ay walang iba kundi ang anak na si Paloma. Tinambangan ito sa daan habang papauwi. Mabuti na lamang ay naabutan ni Mario. Dagdag pa ng matanda. Binabalikan na siya ng mga aswang na napatay nila dati ng kanyang lolo. Hindi nakakibo si Felipe. Nakakunot lamang ang mukha nito at hindi malaman kung anong gagawin. Wala pa itong kahit anong eksperyensa sa mga aswang. Bagpaganon pa man. Walang mapagpipilian si Felipe kung hindi tulungan ang kaibigan ng kanyang lolo. Nang mga sandaling yon, gabi na at kakarating pa lamang ni Felipe sa tahanan nila Mario. Naroon sa loob si Paloma. Maputla ang mukha na tila may sakit. Nga pala, ang bahay nila Mario ay malayo sa kabiasnan. Malaki ito pero gawa lahat sa kahoy at pawid na bubong. Ayan ang nangyari sa kanya. Na-trauma na. Kailan kaya siya babalik sa ulirat? Wika ni Mario. Hindi naman kumibo si Felipe. Umakyat lamang ito ng tahanan at naupo sa gilid ng bintana. Kinapa niya ang bao sa dibdib. Nagwawala na ito at alam ni Felipe na may banta sa paligid. Inabangan niya ang pagbulong sa kanya ng alaga. Pero wala itong hudyat sa kanya. Hanggang sa nakita ni Felipe na hindi na mapakali si Mario. Nagtangkil ito ng itak habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali lang. Bigla itong nagsalita. Narito na! Narito na, Felipe! Pagkatapos ay mabilis itong bumaba ng tahanan. Sinunta naman ang tingin ng binata pero naglaho ito sa dilim. Hanggang sa nakarinig siya ng pag-atungal ng tao at boses ito ni Mario na tila nasasaktan. Samantala, nagkumahog naman sa pagbaba ng bahay ang asawa nito at sigaw ng sigaw habang umiiyak. Dito na bumaba ng tahanan si Felipe. Hawak niya ng mga sandaling yon ang kalawit na may tansong hawakan. Mabilis itong tumakbo papunta kung saan umaatungal si Mario. Pagkarating niya sa lugar, duguan na ito habang hila ng asawa. Maigi namang pinakiramdaman ng binata ang buong lugar. May kumakaluskos doon sa likod at gumagapang ito papunta sa silong ng tahanan. Hindi alam ng binata kung bakit bigla siyang tumapang ng mga sandaling yun. Umiinit ang tenga at nanggagalaiti sa galit. Mabilis niyang pinuntahan ang aswang.
At nang maabutan niya ito, hinila niya ang paa palabas ng silong. Akala ni Felipe simple lamang na nilalang ang makikita. Pero hindi pala kaaya-aya ang itsura. Sobrang pagsik. Mapula ang mga mata at napakatutulis na mga ngipin. Magpaganon pa man, hindi nagpatinag si Felipe. Hinakbang ang mga paa palapit sa aswang at nakaamba ng paghataw sa kalawit. Subalit bigla na lang siya nitong sinunggaban. Hindi niya napatamaan ang kalawit. Natumba sa lupa ang binata at nabangga sa isang puno. Muli siyang sinunggaban. Pero biglang may lumitaw sa harapan ng binata. Ito ay walang iba kundi ang gabay na lamang lupa. Umaangil ito na tila galit na aso. Habang yung aswang naman, noong makita ang nilalang ay napaatras ito. Subalit sinunggaban ito ng gabay ni Felipe. Hindi maipinta ang mukha ng aswang sa bawat paghambalos ng kamay ng lamang lupa. Hanggang sa umatungal na ito dahil sa sobrang nasaktan. Ilang sandali lang, nawala na yung gabay ni Felipe. Ang natira na lamang ay ang aswang na gumagapang sa lupa habang umuungol. Paglapit dito ng binata, napansin niyang unti-unti itong nag-anyong tao. Nanlaki ang mga mata ng binata sapagkat kilala ito ni Felipe. Ito yung matandang lumapit sa kanya sa isang baryo. Wag! Tama na! Susuko na ako. Ah, wag mo lang akong papatayin. Wika nito. Subalit galit na galit pa rin si Felipe. Naiisip niya ang sinapit ni Mario at ng anak nito. Tinapakan niya ang dibdib ng matanda. At walang awang pinugutan ng ulo ang aswang. Nangingisay pa ang mga paa at kamay nito. At unti-unting binawian ng buhay. Pagkatapos ng pangyayari, bigla na lamang nagiiyak si Paloma at nakausap na itong maayos. Hinala ng binata, hindi trauma ang inabot ni Paloma. Kung hindi nasa proseso ito ng pagmamanipula mula sa isang aswang. Mula ng mga pangyayaring yon, sunod-sunod na ang pagtugis ni Felipe sa mga aswang. Nakakasama niya dito si Mario at katagalan. Nagkaroon ng gusto ang binata sa anak nitong si Paloma. Hindi naman ito hinadlangan ni Mario. Dahil alam niyang mapagkakatiwalaan ang binata. Ang simpleng sabi-sabi lamang na may nilalang na nagpapakita sa lugar nila Felipe. Ito pala ang magbubukas sa kanya upang pasukin ang mundong kababalaghan. Ito lang ay dahil sa lamang lupa sa likod ng kubeta.